Kung saan ang loans ay na-release na pero hindi pa natatapos yung projects, hindi pa nagagawa, sabi pa ni Gadon. Gayunpaman, bakit ang Marcos admin ngayon ang may pinakamalaking utang, tapos wala namang big-ticket project? Hindi tuloy mapigilan mapatanong ni dating Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon kung ano nga ba ang mga mega-infrastructure projects na nagawa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Ano ka may interest na pabagsakin si BP Sara? Pero nadamay niyo yung buong bansa na gusto, hindi ho. Nagkakamali kayo. Kahit mag-survey kayo kahit saan. Nagkatiyatian na nila ngayon, naglaglagan na sila ngayon. So malalaman natin ang susunod na kabanata kung anong mangyayari sa Kongreso. Hindi pala siya grounds for disqualification. Yun. Dalawa kasi yan. Meron kang ikakaso na SPA, ang tawag, disqualification case yun. Yun yung kinakaso sa maraming kandidato. Kahit kay BH Party List, na kasama namin sinuspend, SPA yung kaso sa kanya, disqualification. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano naman ito mga kasama? Naku po, ito na naman. Kaya naman pala, todo kampi mo sa mga bunget-ngit o sa mga Marcos. Ito na. Si Ob Binuking. Binuking ng COA. Naku, grabe naman yung rhinitis ko. Todong bara na mga kasama. Hindi natin patatagalin Gusto ko malaman nyo kasi talagang ibang klase na ho yung barado na yung dalawang ilong ko. So sa bibig na lang ako humihinga. Kaya tuloy na natin to. Ano ba meron dito? World Bank. 7.85 billion from World Bank in next 2 years. Agoy. Utang na naman. Utang na loob. Anak ng bugi. Utang na utang. Pero nakapag-like ka na ba? Mag-like ka muna. Samahan mo ng share, subscribe, at i-bell all nyo para makatanggap kayo ng notification everyday. Tuloy na natin to. Ang Pilipinas ay nakatakdang umutang ng kabuuang 7.85 billion US dollar o mahigit 437 billion pesos mula sa Washington-based World Bank sa susunod na 2 taon. Grabe, no? 7.85 billion. Next 2 years, paritiro na ang mama. Bago mawala sa pwesto, bago matapos ang termino, uutang ng sandamakmak at napakalaking pera na ito. Kawawa na naman ang Pilipinas. Kawawa na naman sa bayang Pilipino. Nako. Ito daw ay sa ilalim ng kanilang bagong 6 na taong lending program na naglalayong suportahan ang pag-akyat sa upper middle income country status. Ang Country Partnership Framework na sumasaklaw sa fiscal years ng World Bank 2026 hanggang 2031 ay nagpakita na sa for year 2026. Ito ay magsisimula sa Hulyo ngayong taon at magtatapos sa Hunyo sa susunod na taon. Ang International Bank for Reconstruction and Development ay nangako na aprubahan ang sumusunod na financing na may kabuuang 3.95 billion pesos para sa proyekto ng komunidad o Proyekto? Continuity na nga lang, hindi pa tinuloy proyekto sinasabi nyo. Di ba? Isipin nyo nga yung mga kasama. Talagang hirap pasensya na kung medyo ngongo na ako magsalita. Kaya hindi ko na masyado pinapatagal itong reaction video natin. Kaya tinuloy-tuloy na natin Walang proyekto. Meron ka ba nakita proyekto na sariling sa kanya? Sige nga, itype mo sa comment section. Yung bigas na 20, nasa na ngayon? Yun yung proyekto na nakita natin. 20 pesos na bigas. Nung election day lang yun. Asa na ngayon yung 20 pesos na bigas? Sige nga. Sabihin nyo sa akin sa baka bili kayo ng 20 pesos na bigas. AGILOM Philippines, tulad ng mga sumusunod. $600 million US dollar project for learning upgrade support and decentralization plus D. $250 million US dollar accelerated water and sanitation project in selected areas, AWSPSA. $800 million US dollar naman daw para sa Philippines Second Energy Transition and Climate Resilience Development Policy Loan, DPL. $300 million US dollar din sa Skills Employment Project. $500 million US dollar para daw sa Social Protection for Early Intervention, Economic Inclusion at Digital Innovation,
BENFIRST2 o New Social Protection Project. At $800 million din sa Growth and Jobs DPL Series 1. Naku, talaga ba? Mga kasama, itype mo sa comment section kung naniniwala kayo dito. Okay, malamang, paldo-paldo na naman. Sino? Sino mababanggit na pangalan dito? Kaya naman pala, bira ka ng bira sa mga Duterte para siraan at para ma-disqualified at para ikaw ang maging boses para siraan ang mga Duterte. May pakinabang naman pala. Magkano? Eto, pakinggan nyo. Sa laki ng inuutang ng Marcos admin taon-taon ang sabi ni Larry Gadon kasalanan daw ito ni former President Duterte. Ha? Kasalanan naman ang mga Duterte? Umuutang na nga kayo, kasalanan pa ni Duterte? Wow naman. Oo, baka nagkakamali kayo. Kasalanan nyo yan. Bakit kayo umuutang? Wala naman kayong paglalagyan ng proyekto. Di ba? Yung proyekto ni Tatay Digong, nakalatag na yun, may pondo na yun, itutuloy nyo na lang. Ang problema, asa na nga. Oo, yung continuity na sinasabi nyo at pangako nyo noong una, wala. Mantakin nyo mga kasama, ibang klase, di ba? Oo, ibang level ang utak nito ni Ob-Ob eh. Kaya naman nabueltahan siya ng ilang personalidad at nahalungkat ang sweldo niya bilang kalihim ng poverty alleviation kung saan wala naman naging accomplishment sa kanyang termino. Sa madaling salita, pinasweldo lang si Gadon ng gobyerno mula sa pera ng taong bayan para maging attack dog ni Marcos. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. For poverty alleviation, Larry Gadon na nabigatan ang administrasyong Marcos sa utang na natamo noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang video clip na ipinadala sa mga mamamahayag, sinabi ni Gadon bilang tugon sa pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na walang ginagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tugunan ang mga problema ng bansa. Sinabi ni Gadon na ang administrasyong Marcos ay nagbayad ng humigit kumulang 3.4 trillion pesos. Talaga ba? Nagbayad? Oo, sige. Sabi nila eh. Pero ang alam na nakararami, umutang ng umutang ng umutang ng umutang ng umutang na loob. Ubus pa ang mga reserve gold. Walang project na nangyari. Flood control, 5,000 flood control project. Nangyari. Sa nakalipas na 3 taon upang mabayaran ang utang ng bansa. Nakapagbayad din ng more or less 3.4 trillion pesos ang administrasyong Marcos doon sa mga utang ng Pilipinas na lumaki ng lumaki noong panahon ni Presidente Duterte, sabi pa niya. Binanggit ni Gadon na lahat ng 15 na pangulo bago si Duterte ay nagkaroon ng kabuuang 6.6 trillion pesos na utang na sumasaklaw sa 89 na taon. Pero noong panahon ni Pangulong Duterte siya ay nakautang ng 7.2 trillion pesos doon sa 6 na taon lamang ang kanyang pamamahala at ang nagsasuffer ngayon dyan ay ang Marcos administration, dagdag pa niya. Nagbayad din ng multa na 50 to 70 million US dollar ang Marcos administration doon sa mga delayed projects na inumpisahan ni President Duterte na kung saan ang loans ay na-release na pero hindi pa natatapos yung projects, hindi pa nagagawa, sabi pa ni Gadon. Gayunpaman, bakit ang Marcos admin ngayon ang may pinakamalaking utang, tapos wala namang big ticket project? Hindi tuloy mapigilan mapatanong ni dating Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon kung ano nga ba ang mga mega infrastructure projects na nagawa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Ano nga ba ang tanong? Sige nga, magbigay kayo 20 pesos na bigas. Oo, nung panahon ng eleksyon. Oo, saka yung budget para doon sa mga tatakbo. At saka, budget para doon sa pumirma. Yun ang mga project na nakita ng ating kababayan. Pero yung big ticket, asaan? Yung pondo ng subway, parang naudlot pa ata. Di ba? Meron ba? Sa Mindanao, yung rail project doon. Di ba? Walang budget. Bakit? Yan ang tanong ng ating kababayan. Asan ang mga big ticket project na sinasabi nyo? Sige. Tuloy. Giit nga niya sa dami ng naibenta at utang ng gobyerno ay tila wala siyang nakikitang ipinatayo ng Marcos administration.
Tanong ko lang, anong mega infrastructure ang sinimula na ni BBM? 3 years in office na di ba madami na ring utang at nabentang assets ng gobyerno? Ang marahil na sagot kaya bulag si Gadon sa kapalpakan ni Marcos ay dahil pumaldo raw ito sa kanyang termino bilang kalihim ng Marcos admin. Ayan na. Ako, eto na. Sino ang nagbalita nito? Sino ang pumaldo? Naklambugi naman, no? Ito kaya ay fake news? Pasensya na kayo, ha? Talagang nangungungo na ako, barado na ho, kailangan ko sumigot dito. Pasintabi na lang po sa ating mga subscribers, sa ating manonood, sa ating mga kaibigan, sa ating masugid na taga-subaybay. Kung hindi ako sisigot mga kasama, hindi ako makakahinga. Dito lang ako umihinga sa bibig. Ang hirap po na may rhinitis. Kaya sabi ko sa inyo, pag meron ko yung rhinitis, kailangan nyo uminom ng antihistamine. Pero hindi kasi ganun kabilis mag-effect. No? Kwento mo na naman ang ingay mo, Kuya Goods. Tuloy natin to. Marahil ito rin ang dahilan bakit sinabi ni Gadon kamailan na ang kahirapan ay haka-haka lamang. Larry Gadon, pumaldo sa natanggap niyang 4.67 million pesos bilang anti-poverty czar. 4.67? Binayaran ng 4.67 million ng gobyerno ang disbarred lawyer na si Larry Gadon bilang Poverty Alleviation Advisor. Ayon sa report mula sa Commission on Audit, COA, nakatanggap si Gadon ng 3.43 million pesos bilang kanyang basic salary, habang umabot naman sa 631,226 ang kanyang bonus. Agoy, booking. Si Ob-Ob. Na-booking si Ob-Ob. Ano ito? COA ang nagsalita. Commission on Audit. Booking ka ngayon. Kaya pala, todo depensa ka at todo sira ka sa mga Duterte, bayad ka pala. Oo, dahil ikaw ay isang... tuloy nyo mga kasama kung sino siya. Ito, ano ito? Ito daw ang tatapos sa Duterte. Sino nagsabi? Yun yung nga kayang tapatan eh. Tatapos pa. Ewan ko sa inyo. Gawa-gawa kayo kwento. Unipink is real. What? Makakatanggi pa ba ang mga legalista? Ngayon nakipagsanib pwersa na ang Liberal Party kay House Speaker Martin Romualdez. 278 out of 285 na mga kongresista ang pumirma upang mapanatiling House Speaker si Martin Romualdez. Samahan mo pa ng 4 na miyembro ng Liberal Party. Marami ding mga netizens ang naniniwala na kapag nagstay pa bilang House Speaker itong si Romualdez, 3 taon pa ang pamumulitika na naman sa mga Duterte at hindi na talaga makaka-focus ang administrasyon na ito na gawin ang kanilang mga trabaho kundi ibaling na naman sa mga Duterte. If Tambi... Unipink? Alak na tipaklong. Sino magkakampi dyan? Siya? Hindi abate sa kulay green. Oo. Dahil ang kulay green nga ang nagdala sa kay Bungit Gate. Ngayon, eto, magtatandem. Alay ko, ang hirap. Magtatandem ang sinasabi na ng Unipink at yung pula. Ano mangyayari dyan? Ewan ko lang. Tuloy. Continue to dominate, the remaining 3 years of this administration will reduce to nothing but politicking and self-interest in power. The Speaker has not done nothing but drag down the President. Focus on real progress rather than political agenda. Tandaan, ang mga dilawan ay nag-aabang din sa kapangyarihan. I agree with this comment, which I saw on the news comment section. I agree very much. Kawawa lang tayo. Ang masaya lang ang mga congressmen kasi blessed sila pag si Martin Romualdez ang speaker. But baliwala ang effort ni BBM mag-steer away sa politicking. Because everything bad that's happening now due to politics is caused by Martin Romualdez. Grabe yung pag-drag down sa gobyernong ito. But logical ang Pink Martini tandem because the Pink knows all the dirty tricks, script writing, acting skills, public manipulation, operations to stage an impeachment spectacle. CAF Corona CAF. While Martini has the money to finance the entire production.
why the Romualdez supermajority is not just about the speakership, and why it shapes 2025 to 2028 and beyond. At first glance, the Liberal Party's endorsement of Martin Romualdez's continued speakership alongside 278 other House members may seem like a mere power play to secure leadership positions in the next Congress. But if we apply a deeper futures lens, it becomes clear. This is not just about Romualdez holding the gravel. It is about reshaping the architecture of Philippine political power for the next 3 years. Nako, kahit anong gawin nyo, hindi yan, kahit tumakbong presidente, vice-presidente, hindi man, naku po, hindi mananalo yan. O itagaan nyo sa bato, sabi ng ibang ating kababayan. Dahil mas marami ang nagagalit dyan kaysa sa natutuwa. Kahit na nga taga-lugar nila sa Leyte, galit na galit ang mga taga-Leyte sa kanya. Ultimo palengke, hindi raw mapaayos. Sino ba matutuwa dyan? Eto. Eto na naman sino to? Si Tungog. May panayam. Ano naman kaya banat ni Tungog dito? Hindi natin alam, Alamin natin yan, yung banat ni Tungog dito. Ano ba to? Ano ba thumbnail nito? Ano ba title nito? Assistant Majority Leader. Ay, tingnan natin. Si House Assistant Majority Leader at Tingo Party List Representative Jude Asidre. Good morning po, Congressman, and welcome po sa Super Radio DCWB. Good morning po. Magandang umaga po, Isa at Timfa. Magandang umaga din po sa mga nakikinig sa atin ngayong araw. Apo, Congressman Asidre, last time, nakausap namin sa isang online interview si Congressman Paulo Ortega at naghayag siya ng pagkadismaya dito nga po sa nabanggit na pagpapalito, pag-urong ng petsa sa pagbabasa ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Actually, partner and Congressman Asidre, kinompare pa niya sa pakikipag-date na nakabihis ka na, nakaayos ka na, pero eventually ay Na-postpone. hindi kasi nipot ng kadate mo, parang ganon. Pero kung kayo po ang tatanungin, Congressman Asidre, ano po yung naging reaksyon nyo nung nabalitaan nyo nga po na ito, inurong na po yung sa totoo schedule? lang, pareho katulad ni Congressman Ortega, no, there's some disappointment na hindi natuloy as scheduled yung impeachment, hindi matutuloy as scheduled yung proseso ng impeachment, no? But we're really hoping, sabi nga nila kahit may 1% laban, there's still this chance. Sinabi ng Senado na they will take it up on June 11. I think hindi lang ho kami sa Kamara, kundi ang buong bansa ay aabangan. Nadamay mo pa yung buong bansa. Kayo-kayo lang. Kayo-kayo lang ang may interest na pabagsakin si BP Sara. Pero nadamay niyo yung buong bansa na gusto, hindi ho. Nagkakamali kayo. Kahit mag-survey kayo kahit saan. Ang sasabihin sa iyo, itigil nyo na pamumulitikan nyo. Magtrabaho na lang kayo na maayos at magserbisyo. Anak ng tipaklong, bakit pa nanalo ito? Mga kasama, ano sa palagay nyo? Kung hindi lang gumamit ng magic, ang sabi ni Aling Dolores, itong mama na ito, at yung kanyang amo, hindi mananalo yan sa pagmumukha lang yan. Kita mo, Aling Dolores. Tingnan nyo Isipin nyo, ganyang, nga naman. Mantakin nyo nagagamitan lang siguro ng pera kaya medyo naging okay. Pero, tansyahin nyo mga kasama. Meron silang pakulo na nakararami raw ay gusto ma-impeach si Bibi Sara. Sabi nito. Sabi na Aling Maricar, nako, nagkakamali ka iho. Dahil hindi kami naniniwala sa'yo, magtigil ka na. Isipin mo na lang yung kabutihan na gagawin mo para sa sambayan ng Pilipino. Po ang magiging hakbang ng Senado sa June 11. Opo. Pero kayo ba na pag-uusapan nyo na kung sakali lang naman na by June 11, hindi pa rin natuloy yung pagbabasa ng Articles of Impeachment o kaya yung pag-convene ng Senado, meron ho bang parang next move na gagawin yung Kamara, particular po yung House Prosecution Panel, aakit ba sa Supreme Court halimbawa, etc.? Well, ayokong pangunahan kasi I'm sure the prosecution panel are studying the options available to us sa lalo-lalo na sa posisyon ng House kung ano ang gagawin. Pero ako gusto ko na lang panghawakan yung sinabi ni Senator Jingo Estrada na gagampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty na italakayin ang impeachment case yung naka-file sa kanya. Sabi lang niya yun. 'Di ba sabi niya ni Senator Jinggoy, ayaw niya na impeachment. Diba? Ewan ko lang kung maganda yung pananaw mo sa mga ganung bagay, Pero nakakatawa, kung isipin mo pala itutuloy. Tatay nila na-impeach
Tapos gugustuhin pa niya. Di ba sabi niya ayaw niya kasi naranasan nila. Tapos nakakatawa talaga mga kasama. Nakakatawa. Kasi sa totoo, hindi naman ito usapin ng politika, hindi lang ito usapin ng kung sino yung nasasakdal. Ito po'y usapin ng integridad ng ating demokrasya. Diba? If we cannot, and if we keep on postponing, the only option available for us to hold our public officials accountable, siguro ang kailangan natin pakamba, anong klaseng demokrasya tayo nagiging? Pero kanina nga po kausap namin si Senate Minority Leader Coco Pimentel at naghayag din po siya ng pagkadismaya. Natanong din po namin sa kanya kung pwedeng tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial. Kung kayo po, isa rin po kayong abogado, no? Ganun din ho ba yung nakikita ninyo? Uubrang Consistent tumawid? naman tayo sa House. No? By the way, hindi ako abogado. Okay. Apo. Tayo sa House, from the very beginning, sinabi ho natin na naniniwala tayo na ang Senado bilang isang continuing body, kakayanin nila at nasa tama sila para ipagpatuloy ang impeachment trial. Kasi unang rason sa Estados Unidos kung saan natin kinopya itong proseso ng impeachment at kung saan usually nakadepend for presidents, merong president sa kanila na isang opisyal ay na-impeach sa isang kongreso at nagkaroon ng trial sa kabilang kongreso. Pinaka-kilala doon si President Bill Clinton. He was impeached in one particular Congress and then he was tried on the second Congress. Pangalawa, katulad niya ng sinabi, I think ito yung punto ni Senator Pimentel na ating sinususugan, no? Yung sinasabi niyang korte ito, hindi ito usapin ng Senado como isang legislative chamber. Naniwala ka naman doon sa mama. Ha? Talo na nga eh. Oo, gagawa na lang talaga ng paraan. Ha? Para mangulit na mangulit. Baka gusto makasuot ng robe. Sa huling pag-upo bilang senador. Sabi ni Aling Madrigal dito, ay nako, hindi naman nanalo yan. Ha? Baka nga totoo, hindi naman nanalo. Saka, di ba lumabayan ng pagka-congressman ba yun sa Marikina? Hindi nanalo. Yan ang kanilang hangarin na talagang birahin ng mga Duterte. Ewan ko lang sa inyo mga kasama kung anong palalaw nyo rito. Pero eto, bungit-ngit, di makontrol ng Kongreso na umubos ng pera ng bayan. Naku po, talaga. Ganun talaga mangyayari. Eto ipasok natin. Huwag na yung isang mama na yun. Wala kayong matututunan na maganda ron, sabi ni Aling Ledesma. Dito tayo. At ako ho ay hindi na ho masyadong magre-reaction dahil nangungungo na ako. Inom muna ako ng tubig. Eto, pasok natin. Hindi nga. Weekly din na siya. Yung pera nga sa Kongreso, pinagkatiyatian na nila ngayon. Naglaglagan na sila ngayon. So, malalaman natin ang susunod na kabanata kung anong mangyayari sa Kongreso. So, ang ating Pangulo. Bakit raw po, Colonel, nag-withdraw sila ng suporta mula po kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ngayon po sa administrasyon na pamamahala ng kanyang junior na si BBM? Actually, sa totoo lang, kagrupo ko ito sila noong campaign period. Kagrupo ko ito sila sa campaign period na kung saan ay nauna ako sa kanila nag-withdraw of support. Actually, 2023 pa, pero I declare February siguro nung magsimula tayo magkwentuhan dito sa inyong programa sa SMNI ay nag-withdraw na ako noon. Maaaring tisigo na kayo doon. Hindi ko lang matandaan kung anong buwan ng 2024, February yata yon. Bakit sila nag-withdraw? Kasi nga, isang sa dahilan nila kaya nag-withdraw, yung grupo namin. Anong grupo namin? Matawag kong grupo. Kasi kasama ko sa grupo. Ang kasama ko rin dito na si Rodel Dopaya, na siyang nag-invite sa akin sa Marcos Loyalist. Although, Marcos Loyalist rin ako sa ibang side. Now, itong grupo ni Rodel Dopaya, yung dating tumakbo ng gobyerno ng Cagayan, ay nagtagpo kami kasi ang grupo niya yung KBL. Kilosang bagong leader ng Pilipinas, hindi KBL na bagong lipunan. So, mayroon siyang sinasabi na figures na supporters niya noon, sumuporta kay Pangulong Marcos ng more or less 20 million. Kanya yung mga binuo niya yon na kinuha ng mga Marcoses, yung kanyang grupo. Nung makuha na yung grupo na yon, parang iniiwanan na sila. At actually, itong meeting na ito, at kasama pa ka dito si Secretary Bersamin, kasama namin dati si Secretary Bersamin, nag-usap-usap doon sa White House, sa likod ng Camaguinaldo, White Plains. Sa White Plains, doon kami nagkita-kita. Nagkakasundo kami ni Secretary Bersamin sa pag-uusap. Ngayon, dahil nga ang problema kasi kaya nag-withdraw sila
nung pinasukan na ni First Lady, Nako. ni First Lady Araneta Romualdez, ay Araneta Marcos, ay biglang nawala sa limelight yung mga sumuporta kay Marcos. Ngayon, kaya matagal na silang nag-withdraw, kaya ngayon lang sila nag-formal. Alam niyo kung kailan sila totally na nag-withdraw of support? Na alanganin sila ganun eh. Pero nung nakita nila na pagwawalang hiya sa ating dating Pangulo, kay Pangulong Duterte, na kinidnap ang ating dating Pangulo na kung saan ay ating maasahan sa Pilipinas, ay nakidnap. So nalaman naman natin kasi na-interview ng ating Vice President, doon sila nag-start na sabi sa akin, Colonel Mitran, guna ako sa inyo, sasama na kami sa grupo mo. So yun na yun, March 11 ba yun? O April 11. So kung kailan man yung pizza na yon, ay doon sila nag-start ng withdrawal of support kay Pangulong Marcos dahil nakita nila ang kawalang hiyaan at walang respeto sa dating Pangulo. Sabi nila kasi kwentuhan namin, sabi nila, kung nagawa nila sa Pangulo, dating Pangulo ng Pilipinas, ilalo pa tayo. Walang hiya na tayo. Hindi na nga tayo nakikilala. Tama! Yan yung nangyari nung March 11. Pero ito, magandang balita ito. Binakbakan na, sinampahan na ng kaso ni Congressman Cardema. Itong si pangalan to, si Milik Chair. Sinalang na sa ombudsman na reklamo. Naku po, ito na. Masaya ito, mga kasama. Baka masibak sa pwesto o ma-impeach nga ito si Milik Chair. Pasok. Kakasuhan namin kayo, mga miyembro ng Supervisory Committee, at baka sa 30 years nyo sa COMELEC, ngayon lang may magkaso sa inyo. May kasama pong preventive suspension yan, yung aming ikakaso bukas. At syempre, pag nakita ng ombudsman na wala naman pala sa kapangyarihan nyo yung ginawa ninyo, Nako. Syempre, tutuluyan kayo ng ombudsman. Yan po ba ang gusto ninyo? Kayo ang bahala dahil kayo naman po ang gumawa nitong mga insidenteng ito. Dapat po kasi, pagkatapos ng eleksyon, uupo na lang ang ipinanalo at ang binoto ng taong bayan. Ang problema, tapos na ang kampanya, tapos na ang pamumulitika ng lahat. Tama. Kayo po, namumulitika pa rin kayo sa resulta ng eleksyon. Yung kinaso pala sa amin, hindi pala siya grounds for disqualification. Yun. Dalawa kasi yan. Meron kang ikakaso na SPA, ang tawag, disqualification case yun. Yun yung kinakaso sa maraming kandidato. Kahit kay BH Party List, nakasama namin sinuspend, SPA yung kaso sa kanya, disqualification. Kay Tulfo, disqualification. At doon sa iba pang merong grave offenses, disqualification yon. Una, offense na yon, kakasuhan namin sila sa ombudsman bukas. Pangalawa, yung cancellation of registration na kaso sa amin, na wala naman sinusunod na timeline yan, kahit ikaso mo yan sa huling araw namin sa Kongreso, o kahit bagong panalo or anything, hindi yan grounds to cancel yung registration at to suspend yung proclamation. Kaya yan pa ho, talagang grave abuse of discretion ang ginawa nitong dalawang temporary commissioners na ito at pati nitong supervisory committee na ito lagi binabanggit ni George na ito daw nagrekomenda. Kaya makakatikim sa atin yan sa CA next week. Yun. At ito na mga supervisory committee na matagal lang ang mga nagtatrabaho sa COMELEC, ang hula ko na utusan lang, ayan po, bukas po, dahil kakabanggit sa inyo ni Chairman George Garcia at hindi naman makakasuhan si George Garcia, kayo po ang kakasuhan dahil kayo po ang tinuturo ng inyong chairman na nagrekomenda po sa kanya. Ano raw ang gagawin, mga kasama? Kayo talaga ang flavor of the month. Ngayon pong buwan ng Mayo. Na talaga. Baka tumagos pa ito, Chairman, hanggang June. Sumabay po kayo sa mga paksa na may... Ibig sabihin, desidido na kasuhan itong chair ng Milik. Abangan natin, ha? Sana, mabigyan ng hustisya ginawa dito kay Representative Cardema. Kasi tapos na ang politika, pinupolitiki pa. Diba? Isipin nyo, uupo na lang. Hindi pa pinuklama. Sa June 2, pag hindi siya naproklama, papalitan siya ng isang party list. Anak ng mantakin nyo, ha?
May kaugnayan sa impeachment. Sir, meron po kayong bagong pahayag kaugnay po dito sa dalawang COMELEC commissioners na nakasalang po sa confirmation. Ano po ang inyo pong statement dito? Yes, nalaman namin nung isang araw lang na dalawa pala dyan sa mga commissioners na nagpirma doon sa aming suspension, ano lang pala, temporary commissioners lang pala. Kasi pati pala sila, nasa chopping board ng Commission on Appointments next week. Kaya sabi ko, sumulat kami sa Commission on Appointments. Sabi namin, etong dalawang temporary commissioners na nakasalang sa inyo ay pumirma para ipatigil ang proklamasyon ng isang party list na ibinoto ng 2.3 million Filipinos. Nag-number 1 sa mga OFWs, nag-number 1 sa mga pulis at sundalo, pero itong dalawang ito ay pumirma para pigilan kami. So nakita nyo na kung anong pattern yung klase ng mga decision-making nitong dalawang ito. At dahil po dyan, at dahil sila ay nakapending lang pala sa inyo, we are formally conveying our opposition to their confirmation as commissioners of the COMELEC po. Yan ang sabi natin sa CA. Oh, yan mga kasama ha. Sana maagapan agad, mapabilis yung aksyon patungkol dito sa problema ni Representative Cardema. Oh, para maging maayos lahat. Oh, kung umabot ka sa video na ito, saan lugar ka? Saan lugar ka? Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga ha. At abang-abang lang kayo lagi sa ating mga nilalabas na video. Hanggang sa muli, bye-bye!